doon na tayo pre-demolition. Wala kay sakto gid mo nga gisulti kagahapon nga madayon karon. Ikantar mga sa court order. Doon na series of mga meetings, doon na tayo pre-demolition conference with the presence sa taga-CSWD, with the presence sa atong PNC, and katong mga concern, katong mga affected. During sa pre-demolition conference, sabot din dito na ang demolition team, nag-opirmang dati nga kung gusto, voluntary nga sila ang demolish para dili kayo matandog ang ilang mga material. Now, just in case, diligid sila mo voluntary o demolish, i-effective ang demolition kay pagsunod na sa court order. Now, kagapon, doon ay among ipatawag po to the initiative ni Engineer Serge Pascual, nangyo siya nga kung matubang niya ang mga petitioner. Katong what I mean, katong ka-claim. Nga ito nga, mamatong ituin na from Medwina, napalit ni Malcampo. So, kanyang property from mga Palaran to another person, in the person of Malcampo. Mauna na yung nagkapalit. Pero ang titulo, galang pa ni? Di kay ko sure, pero kasi pangalan pa na sa Palaran. Pero siguro, after sa deed-bunsing, after nila mabalik niya, kasi na-transfer na ang pangalan. Di kay ko sure, pero possibly under the name na ni Malcampo. Ang tilo, patay mo nila tunga ka, titulo kita na nag-claim, ano ngayon, Adric? About sa title, di naman na nato kanong dito na nasa korte. Ang korte na among verify, ang korte na among verify. Sa title. Pero I'm sure na niagi na ng posisyon. Napakoy, magawas tayo na court order kung walay legal basis. Na ikadua, on the part sa nakapalit po namin, kasi sa among meeting kagapon, isulti man siya nga, before na ako na ubaya, ako saan i-verify na dito sa ROD. Ako saan i-verify dito sa sa environmental office, sa Department of Environment, Natural Resources. Yan ang check ang mga records, mga document. So, sa untan daw, may dokumento ang itong petitioner na document si Engineer Pascual, with respect sa ilaha duha. Pero lagi, ang mag-determine sa akong ang gingon, ang korte mo din ang mag-determine. Kinsay mga hila sa korte nga legit yun, legal nga owner sa property. Mukha-apply na siya o demolition order kung wala na mo agi o series of investigation. But kanang matter, di na tumutila na kay atong respeto ang order of the court. Ano na ba yung doon sa mga affected families nga ron magpatabang sa ibuha? Karong buntag, before may sila na doon, like I said, doon ay pre-demolition conference. Akong giikwan sa ila nga, matabang lang sa barangay, para sa ila, ang temporary nga shelter. Just in case nga wala sila kakuya, na temporary shelter. Second, doon na sila available nga taon. Ready naman. Nangangita sa CSWD na ready naman, ay problema. Ang isang nag-i-offer na ako sa ila, ma-priority sila sa una pa ang kaning pito ka affected families. Ito na nang i-recommend for possible relocation. Mga zero. Nauna pa. Pero out of 7, doon ay interested nga mo again. So, I don't know karon kung interesado ko ng iba. Kaya sa ako atong nasayda ang available karon sa City House, kundi sa Barangay Santo Niño, at Barangay Mahay. Sure ko nga available. Sa ako nga
akong recommendation, kung doon ay na-forfeit ng within sa akong barangay, kaya na may inventory sa akong relocation nila sa itong ipangawal sa City Government. Base mo na i-forfeit, nakatag sila, taga sila priority. Pero di kayo sa 100% sure. Ang sure na nga to, apin nila ang relocation area o relocation site, sipak na ang pag-binuli sa ilang mga structure, through court order. Kaya, I know, first priority gini siya ang matagaan ng relocation kung doon ay court order for demolition. Second priority, katong nga ay doon ay mga structure o mga balay na maigo sa mga development project. Like for example, Pagsaga, maigo siya. Or na-construction, like for example, sa BIR, naman akong regional office din sa BIR, ay upat ka na 15 na families, ako silang recommend, ang priority na sa city housing. Mana ang pag. So, sa pagkaroon, doon nagkakot ng uban mga affected, so nga kung tubas sa ila, wala affected na himo na ma-stop na. So, okay, hindi ko nga makasuhan or obstruction of justice. Nganong mag-apil-apil ko nga, I know pretty well nga, ang maka-stop na yun is temporary restraining order. Ako na lang di-open sa ila. Why not, bagan mo dito sa kumpi. Bagan mo, kung yung abogado, kahit mo, i-digit mo na, basta ma-apply ka PRO, i-digit mo na siya. So, ay ito kay maka-discuss sa ila. Yan ang gahapon, mauna akong di-suntik ko sa Indonesian Stars Fund. The only thing na makapugong sa demolition is court order. Ako ganito gikan sa kapon niya, bakit tayo? Hindi mo dagan sa korte. So anyway, hindi man ito makadikta sa ila, kaya mga professional doon sa sila. So, kami ba rin? Ipis na doon ang demolition. So, just in case, sinara na sila nga temporary shelter, i-open naman natin sa ila, pwede sila sa atong covered court. After sa temporary sa covered court, pwede pa natin nga matamitaan na interview niya nga pag-initing comfortable sila mo ulit. So, na ang dagan din ni karon, no? So far, naman din we coordinated na to, taga PNP, we coordinated na to. Isa na mga both parties natin ni karon. Katong kuwan bisa katong nag-fight na Adria. Hindi nang makuha na para makita mi. Na? Wala makakita po mi. Pag nag-fight. Na? Wala po ka